Gaano kahirap marating ang kinaroroonan nyo? Sa akin po, Tito Boy, kasi mahirap rin po talaga eh. Sa mga nakakakilala po sa akin, alam nila kung paano muna ako naging artista. Dumating pa ako sa point na parang naging extra ko ni Bianca. Saan? Sa anong pangalan nito? Nakalimutan ko yung pinaka-show mo with Ashley Ortega. Kayo yun. Tapos parang may kailangan ingud-ngud doon. Ako yung ingud-ngud doon. Talaga? Ako doon. That time. Ngayon ko lang naririnig yung kwento nito. Yes, oo. Wish I May. Wish I May. Pero isang beses lang naman po yun. Parang Isang beses ka lang inginod-ngod. Opo. Pero parang... Totoo yung inginod-ngod? Totoo yan? Opo. May muntik-muntikan daw si Ashley rin naman po yun. Parang kontrabido mo dun si Ash. Kailangan ingud-ngud doon. Tapos ikaw yung nasa CR. Ganon. Tapos, yun. Parang okay naman sa akin dito, boy. Tapos, maaga dala-dala mo yung mga gamit mo. Tapos yun nga, minsan, parang nakwento ko na to, yung napalabas ako ng tent, parang hindi sa inyo. Napalabas ka ng Linawin lang tent natin. dahil... Napalabas po ako ng tent kasi hindi raw ako artista, for artista daw po yun. Tapos sabi ko, sige po, parang okay lang naman sa akin. That time, hindi ko siya dinidibdib kasi hindi naman talaga ako artista that time. Parang feeling ko, sabi, ay be, alis ka dyan, hindi ka naman artista. Tapos sabi niya sa akin ganito. Tapos sabi, sige po, so alis ako. Okay. Tapos happy ako kasi ginagawa ko yung parang meron akong lines, isa, dalawa, gano'n. Tapos happy ako that time. Pero naisip ko lang, Tito Boy, kung hindi siguro nangyari sa akin yan, tapos ganito yung mga blessings na binibigay ni Lord sa akin, baka ang laki-laki ng ulo ko, sobra. Oo. Tapos Ako talaga, doon ko oo. rin na-appreciate na lahat ng mga kasama natin, artista man o hindi, dapat isa lang yung pagrespeto mo sa kanila. Kasi we can never tell, bilog ang mundo. So hindi natin alam na siya na yung susunod, siya yung makakasama mo, siya yung... So you have to be nice to everyone, be kind talaga, and respect them. Ganda. Kahit na ano pa yung estado nila sa life. Bianca, ikaw? Nakakatawa marinig yung kwento ni Sanya. Actually, ngayon ko lang din narinig because I think we both started similarly. Ako naman po, I really started doing commercials. I was 2 years old because it was my mom who really wanted me. Because my mom used to dance at Disco-Rama. Ano pa yun? If you're familiar with Disco-Rama, I've heard, she of course, loves the great dancing. Bobby Ledesma. Yes, Di ba? ayan. Oo. She loves dancing. And so she wanted me to follow into her footsteps na gusto mag-artista. So I really started doing commercials since I was 2, and then fast forward to when I was 7, when I already lost her, nag-extra ako with my dad supporting me naman. So the same experience, yung mga extra auditions dati, hindi pa nga ganito yung itsura talaga ng GMA noon eh. Yung mga nakapila ng mahaba sa labas na mga bata na may dalang resume, na may nakaklip na picture. Tapos maghintay ka lang doon hanggang sa may ibigay sa'yo o matawag yung pangalan mo. And then I experienced also, kasi ako po from the South pa ako, from Parañaque. So ganun din, commute, ang jeep, ang bus, MRT. And it was my lola who stood naman by my side throughout that journey of starting. Mula po nung nag-talent ako and all that. It was a humbling experience dito. And again, kung hindi namin napagdaanan yung mga ganun, I think those are the things that keep us grounded. Those are the things that keep us and remind us of who we really are and how we are supposed to be. Kung ano dapat, paano namin dapat tignan yung mga paroroonan pa namin. Kasi alam namin yung hirap. And I think I appreciate that Sanya and I, we both really took each step. Kumbaga, hindi rin po yung biglang mabilis. Walang shortcut. Walang shortcut. So it's also a different journey. Mas na-appreciate ko ngayon yung sagot nyo na hindi ko alam because sanay kayo, yun nga, taking one step at a time towards whatever goal that is.